Testing mic 1, 2, 3. Ayan, isang makulimlim na umaga sa bawat isa sa atin. At medyo bumalik ang lamig, umiihip ang malakas na hangin sa mga nakaraang araw. Pero patuloy ang Diyos ay nagiging tapat at mabuti. Amen? Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. At again, tayo ho ay merong pagkakataon upang magsama-sama at purihin, sambahin ng Diyos na sa atin ay lumikha at tumubos. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And this is the first part ng atin hong gawain every Lord's Day, and that is our Sunday School. Before we start our Sunday School, a quick reminder o an announcement lalo na ho sa ating mga nakakasama online and sa ating mga kapatira dito sa church. Ang ating second service last Sunday ay nagkaisa ang church sa desisyon na ito ay i-move na. Hindi na hinintay yung 4-6 na buwan na trial. I-move na ho ng 2:00 ng hapon. So, we saw it as a very beneficial, positive sa mga kapatiran. And again, ini-encourage ho natin ang bawat isa to stay over. Now, hindi required na mag-stay over. Pero kung sakali, I would like to encourage ang ating mga kapatiran kaya ho talagang inalapit natin. Pero ba't 2:00, hindi 3:00, hindi 4:00? Kasi pag 3:00, masyadong matagal yung paghihintay. Hanggang 4:00, lalo na. Inalapit ho natin sa 2:00 para ho may time para kumain and meron pa rin time para mag-fellowship. At actually, last time, ang sabi na yung kapatiran, bitin yung fellowship. Pero tingin ko ho ay mag-a-adjust pa rin ho tayo sa mga bagay ho na yan. So pag-pray ho natin and encourage natin ang bawat isa to stay over kung sakali man. Report, pambihira, hindi ko nadala yung pagkain namin. Hindi kunin nyo sa bahay, dalhin nyo rito. Pwede ho yun. Gusto lang ho namin i-encourage ho kayo na maka-fellowship ang mga kapatiran, lalo na kung marami pa kayong mga hindi kilala ho dito sa church. So again, ang atin hong second service from 6 p.m. ay 2 p.m. na. Maging sa ating mga tumutunghay, sa ating live stream. Well, yun ang isang ganda ng live stream ay pwedeng balikan. Kung sakaling yun talaga ang libreng oras, ay pwede hong balikan ng ating mga nakakasama sa online. Well, with that announcement, tayo ho ay dumako sa ating pagsisimula. Hilingin natin ang ating tagapagpaawit na tayo ho ay pangunahan. Let's all stand up, please, na tayo umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. Forever
hills may tumble, it will turn. We stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation for the Most High. Magsiupo pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo ho'y dumako sa atin hong pag-aaral, and we are on our continuing series, a very, very important series on how to study the Bible. Hindi ito yung first time na atin hong pinag-aralan ito o pinag-aaralan ito sa church. Pinag-aaralan natin ito sa ating Saturday Night Bible class. At nung nire-review ko ho yung mga lesson, it was way back 2016, nung huli nating pinag-aralan ho ito. Pero huwag ho kayong mag-alala, hindi man tayo magda-dive dun sa seminary level. Ito lang ho ay para talagang ma-equip ang mga members ng church at maging mas mabunga ang ating mga personal na pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At gayon din naman, maging handa tayo kapag merong mga kinakailangan tayong saliksikin sa salita ho ng Diyos. At hindi laging, halimbawa, may nagtanong sa iyo ng Lunes, paano ba itong sabi ng Bible na ito? Hopefully, hindi yung, hintayin natin sa Sunday kay Brother Paul. Hopefully, maging able tayo na in a basic way ay makita, tignan, alamin ang salita ng Panginoon at masabi natin kung anong sinasabi talaga ng Biblia. Well, tayo ho muna ay manalangin, hingin natin ng tulong at gabay ng Diyos sa ating pag-aaral. Panginoong Diyos, aming Ama, aming pinupuri ka, aming pinuluwalhati ka, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, at Lord, lalo't higit sa biyaya mo ng kaligtasan, sa pagmamahal mo sa amin na tunay na sumagana sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, at gayon din sa iyong salita na meron kami. Isang salita, O Diyos, na tunay na kailanman ay hindi magbabago at hindi kukupas, at basihan ng aming pananampalataya. Panginoon, sangayon sa iyong pangako, kung kami humihiling ng sangayon sa iyong kalooban, dinirinig mo kami. At kalooban mo, O Diyos, ang iyong mga mananampalataya ay lumalim sa pagkakilala at pagkaalam ng iyong kalooban, ng iyong mga katotohanan. Kaya, O Diyos, iyon ang pakay ng aming pag-aaral ngayon. Kaya hinihingi namin ang iyong pagpapala, inaasahan namin ang iyong pagtuturo. Gabayan, tulungan mo kami, Panginoon, at gayon din bantayan mo kami sa anumang mga daya ng kaaway at maging sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. At Panginoon, kagaya ng panalangin ng mga awit, buksan mo ang aming mga mata upang aming makita mga dakilang bagay mula sa iyong mga kautusan. Lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, dumako ho tayo sa ating mabilis na review. Pinag-aralan ho natin. We gave 26 reasons why we should study the Bible. And again, challenge ko sa bawat isa sa atin ay try to recall yung ilan sa mga rason. Kung halimbawa ay nakaschedule ka every day at 7 a.m. na magbasa ng Biblia or whatever time, ay before you do that, try to recall na parang ma-challenge pa ang iyong sarili. So muli ho, ay yun ho ay napakaganda. Next, some important thoughts about studying the Bible. Ilang mga thoughts, it is a book. Therefore, isang malaking challenge sa atin, lalo na sa kultura natin na hindi masyadong na-develop ang pagbabasa, ay magkaroon tayo ng kahusayan sa pagbabasa. It is a challenge. And the heart of the problem, madalas, ay hindi yung mga problemang sinasabi natin. Ang problema talaga madalas ay ang puso. So muli, it's challenging. It may be extra hard sa atin hong iba't ibang mga kalagayan. Pero muli, maraming mga tao, dahil kumbinsido sila na mahalaga at gusto nila, pinagsumikapan nila ang ibang mga bagay. Pero bakit hindi magawa na nagpapakilalang mananampalataya na pagsumikapan ang patungkol sa salita ng Panginoon? So the truth is this: we find ways to give effort for the things that we see as important and the things that we love. So sana ho ay tulungan tayo ng Panginoon na una nga talagang bigyan ng pansin ay ang ating hong mga puso. The fight, ito'y isang labanan. Fight any lack of desire for the Word of God. Kung mayroong kulang, kung wala doon yung malalim na pagnanasa, alam mo yon, pag
Pag nalaman mo, oy, may laro ng basketball mamaya, may kagustuhan kang pumunta. Alam mo yun, merong pool. Oy, magbabasa ng Bible mamaya. Hindi pool, kundi may push. Nag-iisip ka pa ng dahilan, paano kaya ako makakaiwas sa schedule ko? Again, fight. Meditate upon the true worth of the Word of God. Yung sinabi sa Psalm 19, it's more to be desired than gold. I-meditate natin kung gaano talaga kahalaga ang salita ng Diyos. Develop a discipline, a habit, and a routine. There's always room for improvement. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. And again, huwag natin masyadong iset ang bar too high. Baka hindi natin maabot and we end up discouraged. Huwag mong i-aim agad na 30 chapters a day. Mahirap yun. Kahit sa mga matagal na nag-aaral ng Biblia. I-goal mo muna ang maaaring 1 chapter a day. Or sa lumaon, i-increase mo 2 chapters. Depende rin naman sa chapter. Pag Psalm 119, medyo mahaba-habang basahan ho yun with 176 verses. So, do not set the bar too high. Maganda yung simula mo sa baba. Then, nag-i-improve rather than napakataas na madi-discourage. Don't be discouraged by what you do not understand. Again, maging si Brother Paul, may mga bagay pa rin na may question mark sa akin pagdating sa ilang mga detalye sa salita ng Panginoon. Pero tuloy ka lang ng aral, tuloy ka lang ng basa. And may mga pagkakataon na biglang habang nagbabasa ka, liliwa, ay, yun yung sagot doon sa tanong doon. Sa biyaya ho ng Panginoon ay nangyayari po yun. Number next, God's gracious giving and our effort to gain wisdom. Andoon yung pagbibigay ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay, pero handun yung kaakibat na kasama nito yung effort na kailangan ho nating ibigay. As we have seen sa Proverbs chapter 2, verse 3 hanggang verse number 6. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding. Yung cry and lifted up thy voice speaks of 2 things. One, you're passionate. Passionate ka. Gusto ko, kailangan ko. And then pangalawa, it connotes prayer. You cry to God, you lift up your voice to God for wisdom, for knowledge, for understanding. So nahandoon yung pagnanasa at pananalangin. Verse 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures. Those 2 words, seek and search, pertains to effort. Meron kang kailangang gawin. Hindi parang huwan tamad, Lord, gusto ko ng bayabas at maghihintay ka na lang na hanganga ang bibig. Do yung pagnganga ng bibig na mahatagal na oras ay effort in itself, pero hindi yun ang kailangan natin. Ito ay nagsasabi sa atin, you need to exert effort. And then sa verse 5, anong salita? Then, there's the desire, you ask God, you exert effort, and then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So nandun yung paghingi sa Panginoon, nandun yung desire. So hindi enough na desire ka at humihingi ka sa Panginoon. We need to exert effort. At yun yung pinag-aaralan natin dito. Yung pag-exert ng tamang effort. Siguro ho na pagmasdan nyo na ang mga bata, meron silang laruan. At yung laruan nila, hindi nila magawa yung gusto nila. At mag-e-exert. Si Timmy, ginagawa yun. Mag-e-exert siya ng effort. Ang problema, maling effort. Anong nangyari? Bali. Nag-exert siya ng effort, pero mali yung effort. At pwede rin yung mangyari. At yun yung ating pinag-aaralan para maiwasan yung tamang pag-exert ng effort sa salita ng Diyos. Verse 6. For the Lord giveth wisdom. For the Lord giveth wisdom. Out of His mouth. So mula sa salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, ng pag-unawa. Nahandoon yung passion, nahandoon yung pananalangin, nahandoon yung effort. Pero ang Diyos ang nagbibigay. Nakuha niyo ho? So hindi particularly nakatungtong o nakaasa sa passion natin. Ay, very passionate ako. That's good. Hindi rin actually, nagpe-pray ako. That's also good.
Hindi rin, ay, ang dami kong alam patungkol sa hermeneutics, inductive Bible study, and so on and so forth pa. Christ-centered interpretation, and so on and so forth. Salamat kung alam mo yung mga prinsipyo nun. That's good. Pero ang bandang huli, ang Diyos pa rin ang magbibigay. At ginagamit niya ang mga bagay na ito upang ipagkaloob sa atin ang kanyang karunungan. So, here's the point. Kung sa biyaya ng Diyos, nandun yung passion mo, nananalangin ka, at nag-exert ka ng effort, at natututo ka, kanino pa rin ang luwalhati? To the God who gave. Sa Diyos na nagbigay. So muli, mapag-aralan man natin ang lahat ng ito, mag-improve man ang ating personal Bible study and Bible reading, still all glory be to God. Focus is necessary. Nasabi ho natin, nagbasa ka ng isang chapter, after 5 minutes, wala na yung binasa mo sa iyong isip. Kasi ang focus mo nasa ibang bagay. Yes, binabasa ng mata mo yung mga salita, pero wala doon ang iyong isip. Kaya nga isa sa suggestion natin, mamaya makikita ho natin, pero basahin lang natin yung sinabi ni Howard Hendricks. Naalala ko na yung title ng libro, Living by the Book. A very simple, easy to understand na libro na gumagabay, nagtuturo kung paano pag-aralan ng Biblia. Ang sabi niya, the very truth of God is there, able to transform your life. But you must probe, you must investigate, exert effort for it. You've got to penetrate the surface with more than just a cursory glance. In other words, you've got to think. At ito ho ang isang bagay, muli, na hindi tayo masyadong sanay. At mga kapatid, may I be honest, ako ho ay may takot, personally, sa susunod na generation na puro cellphone, na hindi marunong magproseso. Delikado ang susunod na henerasyon. We're not saying na hindi magliligtas ang Panginoon, pero kung hahayaan natin ang susunod na henerasyon na puro, paano ang, yes, sa biyaya ng Diyos, magiging Kristiyano sila kung kalooban ng Panginoon, pero paano yung pag-exert nila ng effort? Napakaganda kung ngayon pa lang ay turuan, gabayan, itanim na sa kanila yung halaga. So tingnan ho natin. Try reading out loud. Salamat sa Panginoon, ito ay naging blessing sa isang kapatid natin. Merong nag-message agad sa akin. Kundi Monday, Tuesday, nag-message siya, Brother Paul, thank you doon sa advice. Napakalaking tulong sa akin. Bakit? When you read out loud the Word of God, makita nyo, subukan nyo lang. Yung attention nyo, nahandun. Hindi kung saan-saan pumupunta sa lulutuin mo mamaya, sa labahin mo nakatambak pa. Nahandun. Nakakatulong. Read the Bible in different versions. Nakakatulong. Lalo na kung masyado ka nang sanay sa isang version, nagiging familiar ka na lang, alam mo na yung mga salita, na i-quote mo na sa isip mo yung susunod na salita. Try to read in different versions. It will cause you to read slower and have more focus. Use the repetitive reading method. Ano yung repetitive reading method? Try na basahin mo ang isang book ng Bible once a day for 30 days. Or maybe 15 days kung masyado mahaba sa iyo ang 30 days. Halimbawa, as we have said, give it as an example, ang book of 1 John, may 5 chapters. Kung mag-i-spend ka ng sabihin nating 5 minutes kada chapter, 25 minutes, isang teleserye lang. Tapos ang buong book of 1 John. Then bukas ulit, then after 1 month, guess what? Pamilyar ka na sa book of 1 John. Na pag sinabi mong, pag narinig mo, there's no fear in love, nasa 1 John chapter 4 yun. Pag narinig mo na, pag sinabi natin na, sinabi ng isang kausap mo, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, nasa 1 John chapter 1 yun. Pamilyar ka na. So hindi ka, sabi nga ho ni John MacArthur, hindi ka concordance crippled Christian. Na tuwing may hahanapin ka sa Biblia, laging si concordance. Because you got familiar sa ilang mga bagay sa salita ng Panginoon. So very, very helpful. Read some supplemental materials. Merong mga study Bibles, a good investment. Though medyo mahal, lalo na yung mga brand new, 2,000 to 3,000 pesos. But I think it's a very good investment, lalo na para sa ating spiritual. Oh, come on. Ang mga cellphone, 5,000, 10,000. Yung iba 20, yung ibang cellphone, 70,000. Pero pagdating sa spiritual na bagay, na 2 to 3,000,
nangingimi tayo. So muli, kinukumpara ko lang para makita natin na ito ay worthy investment. Bible handbooks, malaking tulong para makatulong sa ating magbigay ng overview pagdating ho sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So dako ho tayo. Ito yung pinaka-lesson natin ngayong umaga. Ang goal ko ho ay makumbinsi kayo na kailangan talaga nating pag-aralan kung paano i-interpret ang Biblia sa tamang paraan. The need for proper interpretation. Kailangan natin ang tamang pag-i-interpret ng Biblia. Dalawang talata. Una, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito yung nasa pinaka-unahan ng ating lesson lagi. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And then, ang sabi ni Pedro, 2 Peter 3:16, as also in all his epistles, in all his, yung his dyan ay si Pablo, yung mga sulat daw ni Pablo, in all the writings or letters of Paul, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. So muli, lagi ko sinasabi ho, tuwing binabasa madalas itong verse na ito, kung ikaw ay may mga parts sa Biblia na nahihirapan ka, you're in good company. Ganun din si Pedro. Siguro may mga pagkakataon si Pedro, ano daw? Which they that are what? Unlearned and unstable. At ito yung nagpapakita ng dalawang kakulangan. Unlearned, kakulangan sa pag-aaral. Unstable, kakulangan sa maturity. Ano nangiging lundo? They rest. W-R-E-S-T. That galing yung wrestling. Na literal na ibig sabihin is twist. They bend. Ang nangyayari, dahil they are unlearned and unstable, they bend, they twist the word of God. Ang nangyayari, yung mga hard to be understood, they end up twisting as they do also the other scriptures. Ganun din yung ginagawa nila sa ibang lugar o ibang salita ng Panginoon. Ano nagiging lundo? Unto their own destruction. Now, with these two verses sa ating harapan, some observations. 2 Timothy 2:15 and 2 Peter 3:16. In these two verses, it is very evident that there is a right and wrong way of handling the Word of God. Obvious. So, huwag ho tayong basta-basta. Halimbawa, nakikinig ka sa radyo at narinig mo, buksan po natin. Merong mali at tamang paraan. O kaya nanonood ka sa telebisyon. Ano ho bang sabi ni Apostol Pedro? Buksan nga ho natin yung sinabi ni Thomas sa Juan 20. Oh my God! Ay, hindi pala. At naggulat si Thomas. So muli, hindi lahat na nagbubukas ng salita ng Diyos ay ginagamit at hinahandle ito ng tama. Ang point dito sa dalawang verses na ito, rightly handling, rightly dividing the word of truth, merong tamang paraan. And then meron naman nagre-rest, nagtitwist ng scriptures, merong maling paraan. So muli, hindi porket may hawak ng Biblia, okay na agad. Kaya ho, minsan kinakabahan pa ako dun sa nagsasabing, Brother Paul, lahat naman pinapakinggan ko. So sabihin, wag! Wag! Dahil hindi lahat ay nagtuturo ng tama. Be very, very careful. They may be handling the same Bible. Hindi lagi, madalas na tanong na natatanggap ko ho, bakit naman, lalo na doon sa mga ginagamit na rason ito para wag na lang pag-aralan ng Biblia, wag bigyan pansin ng salita ng Diyos. Bakit naman iisang Bible lang naman? Iba-iba pa. Iba-iba pa ng grupo, iba pa turo, isang Bible lang naman. Isa ito sa mga rason na hindi natin ma-deny. Yes, there are spiritual reasons, pero sa human side natin, isa ito sa mga rason. They may be handling the same Bible, but it is evident that the way it is handled will lead to two very different results. Sa 2 Timothy 2:15, ano yung result ng rightly dividing the word of truth? He will be a workman approved of God.
So yung proper handling, proper study ng Bible wins the approval of God. Doon naman sa isa, yung naghahandle ng Biblia pero twisting the Bible, it leads to destruction. Or maybe, even damnation. Magdudulot sa pagkapahamak ng kanilang mga kaluluwa. So again, merong tama, merong mali, at mahalaga na matutunan natin na tama ang pag-handle ng salita ng Diyos. Note, it is no excuse to say, kung tayo ay mga mananampalataya, that we have the Holy Spirit as our teacher to the neglect of the discipline of proper biblical interpretation. Because merong mga, yes, nasa atin ang banal na Espiritu, yes, siya ang tagapagturo natin. Pero kung tayo ay mananatiling unlearned, at sabi nga sa Ephesians chapter 4, sa pagiging immature, easily tossed to and fro, madali kang tangayin ng iba't ibang mga katuruan. Hindi ibig sabihin na hindi Kristiyano, hindi ibig sabihin na wala ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin na nandun yung kakulangan, nandun yung immaturity. Lalo na kung willingly ating ine-neglect ang disiplina ng tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Timothy, no doubt, ay ligtas. Yes? Tinatahanan ng banal na Espiritu. He has the teacher. At nag-aral siya mismo at siya ay disipulo ni Apostol Pablo. Tama? Pero siya mismo ay sinabihan ni Pablo, Timothy, you must handle the Word of God rightly. You need to pay attention to the proper handling, to the right principles of handling the Word of God. So muli, hindi, sapat na save ako dyan, basta babasahin ko lang ang banal na Espiritu ang tagapagturo ko. Salamat sa Diyos, may katotohanan doon. Pero as almost every truth in the Bible, pwede itong abusuhin. Para bang, ay ligtas na ako, hindi na mawawala ang kaligtasan, pwede na ako magkasala. Ay ligtas na ako, nasa akin na banal na Espiritu, hindi ko na kailangan pag-aralan niyang how to study the Bible. No. Meron tayong human responsibility sa bagay ho na ito. Number next, practical necessity of interpretation. Pakita lang ho natin, practical necessity of interpretation. Practical ito. Kailangan natin ang pag-i-interpret. Interpretation is a daily activity for all of us. No exemption. Lahat tayo ay nag-i-interpret araw-araw. Oh, Bro Paul, totoo lang? Yes! Bakit? Communication would be an impossibility if we do not properly interpret or if we do not interpret. Ang komunikasyon ay imposible pag walang interpretasyon. At again, nagiging mahirap kapag ang komunikasyon, sabi niya, merong misunderstanding. So pag yung sinabi o yung nabasa na misunderstand, yari. May mali. Magkakaroon ng problema. Magbigay tayo ng halimbawa. Narinig mo ang isang tao na nagsabi ng ganito, hinto. Narinig niyo yan? Hinto. Na narinig mo naman, hinto. Yung una, hinto. Yung pangalawa, hinto. Yung pangatlo, hinto! Ano pa kaya yung pang-apat? Yung pang-apat, hinto. Iisang salita lang yun. Pero ano yung una? Nagsasabing huminto ka. Ano yung pangalawa? Nagtatanong. Ano yung pangatlo? Sumisigaw. Grabe. Ano tawag dito? Exclamation point. May exclamatory expression. O yun namang isa, narinig mo nga hinto, pero
Mahirap yan pag nagdadrive ka ng jeep, paapak-apak ka sa preno. Alam mong kanta. So yung words na narinig mo, hihinto, tuloy ka lang ng lakad. Bakit? Alam mo, kanta yun eh. Narinig mo yung salita, ang interpretation mo, kanta yun, hindi mo kailangang huminto. Or, naglalakad ka, patungo sa'yo yung boses, narinig mo, hinto! Na-interpret mo. Or, nagtatanong, hinto, sasagot ka ngayon, hinto. So nakuha nyo, nai-interpret natin. Ang isang salita, naiiba ang tono, ini-interpret natin. Mahirap kapag lahat ng yan ay in-interpret mo bilang pautos. Magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng misinterpretation. So ang punto ko lang ho, lahat tayo, everyday, ay engaged sa interpretation. Same words, but you were able to interpret the meaning based on the tone. Another, may nag-message sa'yo, may nag-PM sa'yo, may nag-text sa'yo. Sabi, magkita tayo 2 p.m. Na-interpret mo. Magkikita kami 2 p.m. Or na-receive mo naman ang message ito, magkita tayo 2 p.m. Magkakaroon ka ng ibang reply. Ito nagtatanong to. Kuha mo agad. Or, nagkita tayo 2 p.m. Ano yun? Nangyari na? Hindi pa? Nangyari. Na-interpret nyo. Isa pa. Magkita tayo 2 a.m. Tignan mo na, Brother Paul, mukhang may naiba dun na. Ano nangyari? Isang letra ang naiba kumpara dun sa pangatlo. Nakita nyo? Ano yung iba? Isang PM, isang AM. Pag na-miss mo yung A, delikado ka. Baka maiwan ka. Or baka nahandong ka ng madaling araw, hindi pala yun ang oras. So nakita nyo ho, nung nakita mo yung A at hindi P, ini-interpret mo ay madaling araw to. Nakita mo ito question mark at hindi period ay nagtatanong ito. So the point is this mga kapatid, we are, kahit mga bata, ay engaged sa interpretation araw-araw. Hindi lang sa binabasa natin, maging sa mga naririnig natin. That's what we mean. Dating sa, baka mamaya kasi nalulula, interpretation. Parang nalulula ka doon sa word na yun. No, ginagawa natin to araw-araw. And sad to say, pagdating sa Biblia, parang nawawala yun. Parang laging blanco pagdating sa salita ng Diyos. No, ito ay kailangan nating unawain. Again, with some minor changes, we are able to interpret the meaning. And to neglect those details may cause us problems. Necessity. The necessity because of distance. Bakit natin kailangan ang pag-i-interpret ng Biblia? Because of distance. Merong distansya sa atin at sa salita ng Diyos. Pero Paul, anong ibig sabihin mong distansya? Ito ang lapit-lapit ng Biblia sa akin. God, by His perfect wisdom and power, has chosen to give us His word through human authors. Ang Diyos sa kanyang perpektong karunungan at kapangyarihan ay ginamit niya ang mga tao upang ibigay sa atin ang kanyang salita. Sabi ng Pedro, 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So muli, ang Biblia ay hindi bumaba mula sa langit na ganito na. Ang Biblia ay unti-unting nabuo at gumamit ang Diyos ng mga tao upang bigay sa atin ang kanyang salita. And here is something important na kailangan nating kilalanin at ma-realize. One, when God used around more or less 40 individuals, human authors, He did not disregard their personality, language, geography, time, and culture. Rather, God gave His revelation through them. Kaya maliho yung, pinag-aralan natin sa bibliology, yung inspiration, yung isang theory ng inspiration, o kaisipan ng inspiration na mechanical theory or dictation theory.
Ang mechanical theory ito si Pablo, hinawakan siya ng Diyos at sinulat. Walang pakialam yung ballpen, para bang bigla na lang si Pablo nagsasalita, mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon, at hindi siya biglang naging robot na walang sitwasyon at walang damdamin at walang sariling lengguwahe. So nung binigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin through more or less 40 human authors, He did not disregard their personality. Actually, pag binasa nyo, halimbawa, ang book of 2 Corinthians, may matatalim na salita. Pag kinumpara nyo sa book of Ephesians, magkaiba ang tono. Or sa Galatians, iisang author. At minsan nangyayari din sa atin yun. Pag medyo nanggigigil ka na, naka-all caps ka. At pag tinanggap yun ng may interpretation yun. Yung language, geography, nasa iba't ibang lugar, time, ibang panahon, culture, may iba't ibang mga kultura. And narito ang katotohanan, God did not disregard those, He worked through those. Ginamit niya ang mga ito para ihatid sa atin ang kanyang salita. Kaya ho sa pag-aaral ng Biblia, merong isang attribute ng Biblia na tinatawag na the humanness of the Bible. Why? Because yung human authors na handun yung damdamin nila, handun yung mga sitwasyon nila, handun yung mga kultura nila. So, sana mauna kukuha ho ba natin? Now, ano yung ibig sabihin natin ng distansya? We need Bible interpretation because it is a distant or ginagamit minsan ng iba, alien book. Ano ibig sabihin nito? There are 4 distances. The distance of time, geography, language, and cultural values. Ito yung pinaka-basic na kaya ko natin ito tinitingnan para makita, kailangan nga natin ng tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Una, i-consider na being aware of this is critical step toward interpreting the Bible correctly. Number 1, tingnan natin the distance of time, the time distance, I mean. The writing and events in the Bible span many centuries. Libong mga taon. Halimbawa, mula kay Abraham hanggang kay Moses, those are thousands of years. Minsan, Brother Paul, ano lang yun ilang flip lang ng Bible? Yes, sa atin, oo, pero may libong taon ang pagitan nila. Mula kay Job hanggang kay Haring David, libong taon din. So, muli ho, merong mga span of many centuries, but more than 1,900 years have passed since the last word were written. Mula sa pagkasulat ng Book of Revelation, doon lang sa Book of Revelation, ni John, hanggang sa atin, more or less 1,900 to 2,000 years na ang lumipas. Matagal ng panahon. Subukan mong bumasa ng libro nung 1600s, mahihirapan ka. Subukan mong bumasa ng libro 2,000 years ago. Kaya doon din, nakita nyo medyo quote-unquote alien, yun yung minsan ginagamit. It is very far pagdating sa panahon. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa maya-maya. There has been great changes from the time of Abraham to Jesus and from Jesus to us. Merong mga pagkakaiba. Mahaba ang mga panahon, libong taon ang mga pagitan. Mga kapatid, maniwala ho kayo sa panahon natin ngayon, lalo na sa tindi ng advancement ng technology. Lalo na kung kayo ay aware sa mga current technology, ano yung ChatGPT. Nakaraang taon lang, for the span of 6 months, yung AI technology natin, magugulat tayo sa susunod na mga panahon. May mga websites na magta-type ka lang, dog giving flower to cat. Enter. At siya ang gagawa ng larawan na may aso na nagbibigay ng bulaklak sa pusa. Ganun katindi ngayon ang technology. Nakalimutan ko yung tawag doon sa technology. Nevertheless, ang punto ho, yung advancement ng technology. And then, try to backwards 2,000 years ago.
At minsan, pag nagbabasa tayo ng Bible, we do anachronism. Akala natin yung, alam mo yun, ba't hindi na lang chinat? Wala pang messenger noon. So, nakaka-apekto yun sa ating pag-aabasa at pag-unawa ng salita ng Panginoon. Most of us lack information about the world back then. Marami sa atin ay walang impormasyon sa mga lugar o sa panahon na yon. Halimbawa lang, sa Luke 7:44, "And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, and thou what? Gavest me no water for my feet." Pag may dumating na bisita sa inyong bahay, bibigyan nyo ba ng planggana ng tubig para sa paa nila? Hindi. Bakit dito sabi ni Jesus? Ba't sinasabi ni Jesus kay Simon, hindi si Simon Peter, kundi si Simon the Pharisee, nung dumating ako sa bahay mo, hindi mo ko binigyan ng tubig para sa aking paa. You see the distance? At sinusubukan niyang gawin ng mga tao ngayon. Huhugasan nila yung paa ng mga tao. Bakit ba naghuhugas ng paa ng mga tao? Una, hindi pa sementado ang mga kalsada. Pangalawa, Middle East, maalikabok lalo sa kanila kaysa sa atin. May mga lugar na halos walang alikabok. Napunta kami sa Amerika. Yung bangko nasa gilid ng kalsada. Wala naman nagpupunas. Pero pag ginanon, walang alikabok. Pero dito, 5 minutes ago, pinunasan mo, may alikabok na naman. Naka-aircon pa yun, ha? Magkaibang lugar, magkaibang panahon, lalo na noon. Maalikabok o hindi sementado, and guess what? Walang Crocs. Walang boots. Hindi ganito ang mga panyapak nila. Therefore, kapag ang bisita mo ay dumating sa bahay mo, guess what? Kay mayaman, kay mahirap, ano itsura ng paa? Kaya isa sa mga custom nila ay hugas ng paa. At makaka-refresh yun dahil mula sa matagal na paglalakad. So, you see the distance nung time? At inaano nila, nagbibigay sila ng kung ano-anong pahiwatig tungkol dito. Well, it's their norm nung time na yun. Isa pa, sa Luke 11, verse 5, "And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. Sino daw sa inyo may kaibigan, or kapitbahay, kakatok sa inyo, hating gabi. Pahingi nga tinapay. Bakit daw siya humihingi ng tinapay? Verse 6, "For a friend of mine is in his journey is come to me, and I have nothing to set before him." May dumating siyang kaibigan. Pambihira namang kaibigan niya. Bakit alas 12 ng hating gabi? Alam ko, unawaan ko yung alas 12 ng tanghali, dumarating. Gusto nilang makikain ng tanghali. Biro lang. Pero bakit hating gabi dumarating? Muli, the distance of time. Wala pang Uber noon, wala pang Grab, wala pang angkas, wala pang taxi, walang LRT, walang jeep. Lakbay, buwan, minsan ilang buwan bago. Kaya pag nakabasa kayo sa Biblia, lalo na yung mga parables na umalis yung master, hindi yun pupunta lang ng bayan and then babalik agad after 2 oras. Maaring pupunta yun doon sa pinaka-city at babalik siya after mga 2 linggo. Bakit? Napakabagal ng transportasyon. At kailangan natin i-consider ito sa ating pag-aaral ng salita na it's a different time. Number 2, the geographical distance. The geographical distance. Halimbawa na lang, sa Acts 21, verse 12, "And when he heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem." Mababasa niyo, madalas to go up to Jerusalem. Ba't sabing to go up to Jerusalem? Because Jerusalem, kaya isa sa mga tawag sa Jerusalem ay Mount. Ito kasi ay elevated. Walang iniwan yan parang Baguio. Ginagamit natin ito term na to. Uy, akyat kami ng Baguio. Di ba? Kasi elevated ang Baguio. Halimbawa naman sa Luke 10, verse 30,
went down from Jerusalem to Jericho. Bababa naman, nasa Baguio, oy, baba kami sa, anong araw, di ba, akyat kami sa Baguio sa Lunes, anong araw kayo bababa? Kasi mataas ang Jerusalem. Merong mga geographical differences. The language distance, isa ito sa mahihirap, the language distance. The writers of the Bible wrote in Hebrew, Aramaic, and Hellenistic Greek, or Koine Greek sa iba. Hindi ho nasulat ang Bible sa English, lalong hindi ho sa 1611 English. Ito ay nasulat sa Hebrew, Aramaic, and Greek. Halimbawa, and Jesus said unto him, I am the way that, well, alam ko ho yan kasi ako naglagay dyan. Yan ang Greek ng John 14 verse 6. Kaya kong basahin pero magiging matagal. Nevertheless, pag binasa natin sa talagang original na lengguwahe, may iiwan tayo. At napakakaunti lamang ang bihasa sa mga bagay na ito. Now, salamat sa Panginoon, hindi mo kailangan pag-aralan ng Greek at maging proficient sa Greek para maunawaan ang salita ng Diyos. Generally, by the providence of God, He has used well-learned and able men to translate His Word to languages that we are able to understand. Meron English, merong, sabi nga natin, meron sa mga dialekto sa Pilipinas, meron Kapampangan, may Cebuano, may Ilocano Bible, kahit mga songbooks, may mga Ilocano versions na ng mga songbooks. So, muli, ito ho ay naging sa biyaya ng Panginoon. Now, maaari maging controversial ito. Hindi tumigil ang Diyos noong 1611. Meron masyado na hang up sa isang version ng Biblia ng 16. Actually, yung hawak nila, hindi naman 1611, 1734, kung hindi kakamali tanda. O 1764. Ito, King James, 1700s to. Pag sinubukan yung basahin ng 1611 na King James, good luck. Mahihirapan. Napakakaunti lang na mauunawaan yung English. Hindi kaya. Kung nakakita na ho kayo, minsan magagawa tayo ng example, hindi kaya. So, sabi nga ho ni Brother Ralph Warren, still, just be honest. Yung mga pastor na without King James 16, hindi. Sabihin mo, King James 1760 something. Kasi yun yung totoo. So muli, hindi tumigil ang Diyos noong 1611. Hindi. May mga available sa atin na mga translation ng salita ng Diyos na makakatulong sa atin para yung mga nasulat sa lengguwahe na hindi natin kayang maunawaan ay maunawaan natin. Truth. There are just some words or literary techniques that has been lost to us because of the language distance. Magbigay tayo isang halimbawa. Example, pinakamahaba well, actually, technically, hindi talaga chapter, pero pinakamahabang chapter sa Biblia, Psalm 119, is a literary genius. Nawala sa atin, hindi natin kita dahil sa translation. Bakit merong 176 verses ang Psalm 119? Bakit hindi 175? Bakit hindi na lang niya ni-round off 180? Bakit? Well, pag tinag-aralan niyo, ang Psalm 119 ay merong 22 stanzas. At every stanza ay may 8 verses. And every verses in the stanza begins with the corresponding Hebrew alphabet. Merong 22 Hebrew alphabets. 22 times 8 is 176. Kada stanza, napakatindi, na ang galing. Verses 1 to 8, mayroon kayo mababasa pag binuksan nyo sa Psalm 119, Aleph. Ano yung Aleph na yan? Yan ba yung taong nag-compose? Hindi. That's the first Hebrew alphabet. Therefore, verses 1 to 8 ng Psalm 119, bawat unang salita begins with the Hebrew Aleph. Para bang ganito, magko-compose ka, first 8 verses begins with letter A. Next 8 verses begins with letter B. Verse 9 begins with letter B. Verse 10 begins with letter B. Verse 11 begins with letter B. Ang tindi.
verse 9 to 16 with the alphabet Beth, and then 17 to 24 with the Hebrew alphabet Gimel, and so on. This inspired literary technique. We believe in the inspiration of the Bible. Even in the literary technique na ginamit ng Panginoon para ibigay ito sa atin is under His inspiration. Pero guess what? Pag tinranslate yan, walang translation na kapag-keep niyaan. Bakit? It is an aid to memory. Di ba pag nagme-memorize ka, sinatandaan mo yung madalas yung mga simulang letra? It is an aid to memory. Nawala yun sa atin. May mga bagay talaga na any honest translator, may mga bagay talaga na hindi tatawid. Madalas yung joke ni Brother Boy, translate mo nga sa English, nilalanggam. Alam natin, that's the present tense, present active, na handun yung langgam. Sabihin mo sa English, nilalanggam. Anting? Antinging? Sasabihin mo lang, there are ants there. Well, merong langgam doon. Pero hindi pa rin siya yung eksaktong nilalanggam. Yung pang isa, sa presidente, pang ilang presidente ng Amerika, si Biden. Pang ilang president, how many president is Biden? Kukulangin talaga. Those are just simple. So, may mga nawawala. Now, may nawawala bang katotohanan? Yun ang isang pag-uusap. Hindi. Okay? Hindi nawawala ang katotohanan. Doon sa mga translations, lalo na sa mga faithful translations lang sa atin, handoon, nakapreserba ang katotohanan ng Panginoon, pero with the limitation ng human language. That's just the facts. May ilang mga bagay na hindi because of the language distance. Kaya maganda pa rin na ating pag-usapan. Bigyan lang tayo ng halimbawa. Wala ho dito sa slides. Naalala ko lang. Buksan natin sa James chapter 2. I-ano ko, Brother Patrick, sa magandang makita ho. James chapter 2. I believe sa verse 3 ho yun. James chapter 2 verse 3. Hebrews, James. Anong sabi sa James chapter 2 verse 3? And ye have respect to him that weareth what? Gay clothing. So narito ko ngayon, 2023, binasa mo yan. Uy, dapat pala sa church, merong freedom of expression. Welcome pala dapat dito, yung nagdadamit ng bakla. Halimbawa, ayoko na, hindi na ako magdi-describe, baka maipintan nyo sa inyong mga isip at hindi nyo na makalimutan yung larawan. May darating dito na lalaki, maskulado, pero naka-spaghetti, naka-miniskirt at naka-heels. Pero yun ang sabi, and ye have respect to him, lalaki, that weareth the gay clothing. Nakita niyo na ho, doon pa lang, English to mga kapatid, English, between us and 1611, 400 years, a little more. Ibig sabihin ng gay is happy. Happy clothing. Na ang pinaka-literal na ibig sabihin, sa Tagalog natin yun, magara. Impressive na damit. Pagdating niya, naka-Louis Vuitton, naka-Gucci, at lahat na lang branded, at namumutik-tik sa yun ang sinasabi niyan, gay clothing. Hindi yan yung naka-miniskirt na lalaki at naka-spaghetti, naka-crop top pa na, Nakuha niyo ho? Merong distance sa lengguwahe. At kapag hindi tayo nag-ingat, may doktrina na. Pwede ang damit bakla sa loob ng church. Kuha niyo ho? So, kailangan pag-ingatan. There is language distance. With the very familiar sa atin, 1 Corinthians chapter 13, charity, charity, charity. Sa isang simpleng tao sa labas, narinig yung charity. Ano yun? Word yun sa hospital.
There's distance pagdating sa lengguwahe. So muli, kailangan hong pag-aralan. Next, cultural distance. Cultural distance. The distance in the culture. Sabi ko nga ho, thank you po sa pagpapaalala. The distance in culture. Kailangan nating bilisan. Genesis 37, maganda lang magbigay ng halimbawa. And Reuben, ito yung panganay na anak ni Jacob, returned unto the pit. Hindi yan si Brad Pitt, hindi rin yan armpit. Yan ay hukay. Bakit? Sino nasa hukay? Si Joseph, tinapon nila sa hukay. Gusto sana nilang patayin si Joseph. Si Reuben na nagsabi, wag yung patayin, wag natin patayin, ihulog na lang natin. Kasi may plano talaga si Reuben bilang panganay, pagkatapos ihulog, babalikan niya para ibabalik niya sa tatay niya si Joseph. Hindi talaga ganun kasama si Reuben. Though may jealousy siya, hindi siya ganun kasama laban kay Joseph. Pero pagdating niya doon, Joseph was not in the pit. And he rent his clothes. Ano yun? Pinarkilahan niya yung damit niya? Ibig sabihin, rent, hinapak niya, pinunit niya. Bakit? May performance ba siya? Ano yun? Pag pinunit ang damit. Sa kultura natin ngayon, pag nakakapanood ka ng video ng mga lalaking hinahapak yung damit, sumasayaw yun. Pero sa kultura noon, pag hinapak ang damit, ano yun? Matinding paghihinagpis. Kagaya na pinag-aralan natin sa Book of Job, he rent his mantle and shaved his head. Matinding kalungkutan. So by the way, nabanggit ko lang si Job. Hindi porket tama ang theology mo, hindi ibig sabihin hindi na apektado ang damdamin. Naalala ko lang. So again, yung cultural difference. Isa pa, sa John 4 verse 27, and purposefully, sinuha ko mula sa ESV, sapagkat sa King James, nagkaroon ng definite article na wala naman dapat doon. Just then, his disciples came back, nakikipag-usap si Jesus doon sa Samaritan woman. They marveled that he was talking with a woman. Sa King James, nagkaroon ng definite article with the woman. Na para bang nagbubukod tangi doon sa the woman. Pag tinignan nyo sa Greek, walang definite article na the, a woman. Bakit? Culturally, nung time na yon, hindi talaga si Jesus bilang guro, kilala siya bilang tagapagturo. Hindi tinuturuan ang mga babae ng mga teacher noon. Ang tinuturuan lang ay mga lalaki. And there are practical and so on and different reasons. At hindi yes, maaaring merong mga, ang tawag dito, yung usong-uso sa Amerika. Merong, ano yung term? Discrimination. Yes, certainly, merong discrimination, pero hindi lang yun. Dahil lalo na nung time na yon, ang nagtatrabaho ay ang lalaki, ang babae ay nasa bahay. That is the usual nung time na yon. Kaya, talagang ang education at mga kapatid, wala hong public school na papadala mo yung anak mo nung time na yon. Gusto mo makapag-aral yung anak mo, kailangan mo ng matinding pera. Well, hindi masyadong kakaiba ngayon. Pero hindi ganun ka-available kaysa sa ngayon yung edukasyon. Kaya nga ho, nagtaka sila na si Jesus nakikipag-usap sa isang babae. Hindi yun normal sa kultura nila nung time na yun. Isa pa, sa Mark 12 verse 20, now there were 7 brethren, and the first took, merong nagtanong kay Jesus. Now there were 7 brethren, 7 magkakapatid na lalaki, and the first took a wife, and dying left no seed, and the second took her, and died, neither left he any seed, and the third likewise, and the 7 had her, and left no seed. Last of all, the woman died also. At kung Pilipino ka binasa mo to, ano daw? 7 magkakapatid, inasawa yung iisang babae. Pinakasalan ng panganay, namatay yung panganay nang walang nagiging anak, naging asawa nung pangalawa, nung pangatlo, nung pang-4, nung pang-5. Ano sasabihin nyo? Baka kriminal yung babae. Namamatay lahat yung pang-aasawa niya. Pero
Ano yun? Napakaganda man ito, lalo yung 7 magkakapatid na in love lahat sa kanya. Hindi, merong cultural background, merong levirate law na tinatawag. Para, nakita niyo ho, binibigyan diin yung seed. Kasi kailangan ma-preserve yung lahi, yung dun yung dadaan yung mana, at marami pang mga bagay ho dyan na kailangang ikonsidera. Nalaman nung tanong na yun, na kung hindi natin alam, magkakamot lang tayo ng ulo. Ano to? 7 magkakapatid, isa ang naging asawa? Ba't ganun? Napaka-weird. Sa kanila, hindi yun weird. At maaaring totoong nangyari. Genesis 19, isa pa to sa paborito kong halimbawa. Bakit natin kailangan i-consider ang kultura? Naalala niyo si Lot? Yung pamangkin ni Abraham? Si Lot tayo tumira doon sa may gawin ng Sodoma at Gomora. Actually, doon siya sa Sodom. At naging siyang isa sa mga leaders. Nandun siya sa gate ng Sodom. Maaaring siya ay meron ng katungkulan doon sa Sodom. And then, dumalaw ang anghel kay Lot. Pinapasok ni Lot sa kanyang bahay. Verse 4, but before they lay down, bago matulog sila, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house around, both old and young, all the people from every quarter. Could you imagine this? Lahat ng lalaki, napakadami, hindi literally lahat, napakadaming mga lalaki, matanda at bata, pinalibutan yung bahay ni Lot. Bakit? And they called unto Lot and said unto him, where are the men which came into thee this night? Nasaan yung mga lalaking bisita mo, Lot? Bring them out unto us. Ilabas mo yung mga bisita mo. Bakit? I-interrogate ba nila? I-investigate nila? No. Meron silang ibang pakay. That we may know them. Again, sa Bible, yung gamit ng salitang know is not just, ay, anong pangalan mo? It's to know sexually. Gagawan nila ng immoralidad. Itong mga anghel na bisita ni Lot. Ay hit sa malamang, ay pogi. Anong sagot ni Lot? And Lot went out the door and went out at the door unto them and shut the door after him. Lumabas si Lot, pinarad yung pinto. And said, I pray you, brethren, do not do wickedly. Narito na yung medyo, ba't ganito yung ginawa ni Lot? Verse 8, behold, now I have 2 daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as it is good in your eyes. Ano daw? Meron siyang 2 bisita. Ayaw niyang ilabas kasi gustong abusuhin sexually ng mga homosexual sa Sodom. Ipapalit niya yung 2 anak niyang babae. Sa ating Pilipino, oy, bisita, labas ka dun. Labas. Anong rason? Only unto these men do nothing, for therefore came they under the shadow of my roof. Kala natin tayo lang ang hospitable. Iba ang hospitable sa Middle East. May mga kultura na pag pinanggap ka nila sa bahay nila, lalo na pag pinakain ka nila, willing silang mamatay para sa'yo. Napanood niyo na yung pinikulang Lone Survivor? Sa Afghanistan? Bakit yung willing yung buong village, willing na mamatay sila para doon sa Amerikano? Hindi man nila kaano-ano. Tinanggap nila bilang bisita. At willing silang masakripisyo ang buong village nila para doon sa tinanggap nila. Kultura nila yun. At maaring sa atin, ano daw? Ano itong ginawa nila na ito? No. Sa time na yun, pag nabasa ito, pag nakita ito ng mga tao nung time na yun, good job, Lot. Ginawa mo yung tama. Pero sa atin, skandalo. Kaya nakikita natin, merong distansya sa kultura. Na pag hindi natin napag-aralan at inalam, magkakaroon tayo ng mahigit sa malang. At nakarinig na ako ng mga pangangaral, kita nyo na kung gaano kapilipit si Lot, isasakripisyo niya yung kanya, ganon na siya katindi. Wrong interpretation. Because of the distance in culture. So, muli ho, again, ang lahat ng ito, distance sa time, geographical, language, cultural distance, because of these 4 distances are true,
Therefore, there is the true need for careful and proper biblical interpretation. So, binibigyan natin yung rason bakit kailangan natin talagang mapag-aralan kung paano tamang pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sa titira nating 3 minutes, baka meron hong may tanong. Verboy. Mali pala ako na yung exegesis. Sinasabi ko na we do not interpret. Mali pala ako na yung exegesis ay sinasabi ko na we do not interpret the Bible, but we get the meaning o extract the meaning from the verses kung ano talaga sinasabi ng Diyos. Actually, naintindihan ko yung ibig nyo sabihin, pero mali siguro yung words na ginamit. Because para ma-extract, you need proper interpretation. We employ, ginagamit ho natin yung means ng proper interpretation to extract. Again, given na lang yung kailat. Kung hindi lang tamang interpretation, you will be able, imbis na makuha mo yung tama, na ilalagay mo yung 21st century culture doon sa kultura nila Lot, which is mali. Ikaw ang naglagay. Ang proper interpretation ay tool para magawa ang exegesis. So, hindi siya magkakontra, kundi magkaibigan kung ginagawa ko ng tama. So, sana po. Meron pa ho ba? Say, isa po. Hindi siguro to tanong, gusto ko lang idagdag na ang Diyos ay nagtuturo at nagbibigay ng wisdom, alam naman natin sa pamamagitan ng Holy Spirit, doon sa mga pinananahanan ng Holy Spirit. So, siyempre, tunay na Kristiyano with godly intentions. Kasi, alam naman natin, yung iba, gustong matuto para halimbawa ipagyabang o gamitin sa pangsariling kapakinabangan. Kaya I believe na yung mga nagpapatuloy sa maling doktrina, even if they are honestly mistaken, ay nasa danger pa din na baka absent yung tagapagturo, which is the Holy Spirit. So, danger. Kaya danger kasi we do not know the hearts of men, di ba? So, nasa panganib sila na baka wala talaga yung Holy Spirit, meaning they are not true believers. Kung tumanda na sa pagka-Kristiyano, pero nagpapatuloy pa rin doon sa mali. Ngayon, iba naman yung knowingly, alam nilang mali, ay patuloy nilang ipinangangaral. So, huhusgahan natin yon na talagang yon ay walang Holy Spirit. They are using the Bible manipulatively or deceitfully, kaya they are not of God. Okay, explanatory na po. But, ano ko lang halimbawa, yung nagamit nating ilustrasyon kanina, may mga Kristiyano na sa kanilang pagka-Kristiyano namulat sila sa King James onlyism at namatay sila sa King James onlyism. Na ako ay kumbinsido na yun ay hindi tama. At maaaring sila ay kumbinsido because of their love. Meron talaga because of their love for the Word of God, and they are convinced dito sa aspeto na ito sa salita ng Panginoon, and kaya nila matibay na at matapang at minsan marahas na ipinaglalaban yung bagay ho na yun. So, I think kung siya ay tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo, even may mga mali, lalo na kung yung mali ay outside doon sa core ng gospel. Mas titignan ko pa rin siya bilang Kristiyano, pero gaya na sabi ni Brother Boy, may danger. Kailangan pa rin, again, iba-iba pa rin at pinakaano pa rin kaysa magkaroon ng wholesale na proclamation ay iba pa rin yung individual na dealing na nakausap, nakita mo, naramdaman mo. At maaaring yung taong na yun ay mamamatay para sa Ebanghelyo ni Kristo. At maaaring daig tayo sa kabanalan. Pero pagdating sa ilang aspeto ng pananampalataya ay maaaring nandun yung pagkakamali at siya ay lumaki at namatay doon sa yung maliit na aspeto na yun. So, gusto ko lang maging maliwanag yun. Meron ho bang sa online, Brother Patrick? Wala naman. I hope nakatulong sa atin. I hope naka-challenge sa atin
na maging sa ating pagbabasa ng Biblia, maging maingat tayo at tayo ay mahamon. O nga, kailangan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya next Sunday, darating ako on time sa church para hindi ko ma-miss yung mga lesson. Amen po ba? Amen. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa pagtuturo mo, sa paalala mo. Salamat, O Diyos, sa mga kabutihan mo sa amin at lalo't higit sa iyong salita na iyong binigay na aming liwanag, na aming gabay, na aming basihan ng pananampalataya at instrumento mo sa aming paglago. Tulungan mo nawa kami at itong mga ito ay humamon sa amin sa mas seryoso pa na pag-aaral, pagbibigay panahon sa iyong salita at nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng gutom sa iyong mga katotohanan. Pagpalain mo po maging ang aming break time, time ng fellowship at ihanda mo rin kami sa aming pagsamba. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time tayo ng 15 minutes. At makipag-fellowship tayo sa isa't isa and magmerienda tayo at break time po. God bless po.